So eto mga kababayan, eto naman yung sagutan nitong si Senator Tito Soto at syempre mga kababayan, yung favorite nila, etong si Marcoleta, 'di ba? Si Marcoleta na laging butata at masyadong alluded mga kababayan doon sa mga interview nitong si Tito Soto na hindi naman po siya binabanggit. Pero sa pool na sa pool, kaya ngayon nabubutata. Eh alam naman po natin, pag guilty ka, mga kababayan, tatamaan ka. Ganon ang nangyari dito kay Marcoleta. Oh. Mr. President, I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privilege speech. Well, if Senator If Senator Marcoleta- Erwin is willing to give way, we have no Ashen, problem, Mr. President. good All right, morning. go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader. Okay guys. Sabi ni teka lang papaliwanag ko lang po sa inyo mga kababayan. Alberto Bernabe, Manuel. Pwede kayang tapusin muna ang sinasabi ng senator bago magbigay ng komento dahil hindi namin masundan ang topic. Ganito po mga kababayan. Kaya po pinuputol namin dahil kapag tuloy-tuloy po ang mangyayari ay kami po ay paparusahan ni YouTube. 'Di ba? Magkakaroon po ng reuse content. Alam po natin marami ang gumagamit nito ng content po ng House of Representatives, content po ng Senado. So kailangan bilang mga content creator at reactor, kailangan po namin na magputol. 'Di ba? Kasi may seconds po kami na tinitingnan diyan. Hindi pwedeng kailangan full video, kailangan full speech nila dire-diretso. Kailangan magputol po kami at magbigay ng komento. Kung maaari po, mas mahaba sana yung komento namin kaysa doon sa mga video na ipinapakita namin dito. Kung kung medyo nagagalit kayo, naasar kayo at hindi nyo masundan talaga, pwede naman po kayong lumipat sa video nila at doon nyo po panoorin ng buo. Hindi po ako nagagalit sa inyo, kaya lang gusto ko lamang po ipaliwanag na dyan po na nagkaroon ng problema yung channel ko dati. Kung naalala nyo yung Go Philippines 2.0, dahil ganyan po sinusunod ko na i-play ko ng i-play na hindi na ako nagbibigay ng komento, nagbibigay lang ako sa dulo. Napapahamak po yung channel. Laging lumalabas dun. Papadalan ako ng sulat ni YouTube, reuse content. Pag reuse content, 90 days na po ngayon, mga kababayan, bago kami makabalik. Ano naman po mangyayari kapag halimbawa nasira yung channel namin, hindi na ako sasahod. Wala na po kaming pangkabuhayan. Nag-full-time vlogger na po ako. Dito na po namin, ito ng bread and butter. Kaya iniingatan po namin yung channel. Wag naman po sanang okay lang po yung ganyan, pero wag naman po kayong magalit. Pinapaunawa ko naman po sa inyo. Salamat. That we're not questioning the prerogative of the presiding Thank you. officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Oo. Mr. President, I'd like to put on record, there was Tinamaan siya no dun, inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination o any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam
kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa aking pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Kumpleto mga kababayan yung detalye ni Marcoleta, no? Kapag si Tito Soto ang nagsasalita. pero pag siya, mga kababayan, sariling programa pa yung Net25 ginagamit niya to attack Tito Soto. Wherein, mga ka-GP Natics, hindi niya alam kung sino yung pinabanatan. Again, mga ka-GP Natics pagdating po sa batas, meron tayong tinatawag, kahit na ang isang tao ay hindi mo pinangalanan, meron tayong tinatawag na positive identification. Sa libel, diba? Sa libel, may tinatawag na positive identification. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman sila nagkakasuhan at saka wala naman silang iritahan na dalawa Wala naman silang pagbabanggaan kung tutuusin. So ngayon, kung may pinapaliwanag si Tito Soto, may binabanggit siya, mga kababayan, kailangan kumpleto yung context. Hindi pwede na putol-putol yung context kasi hindi mo makukuha. Kagaya ni Bato kanina, bakit ba siya nabutata, mga ka-GP? Dahil hindi kumpleto yung konteksto ng kanyang binanggit. Nag-quote-quote pa siya, pero kulang Kaya hindi niya makuha. Ngayon, si Marcoleta, ganun din, mga kababayan. Tinamaan siya porket sinabi na mas magaling pang mag-imbestiga ang isang isang hindi abogado. 'Di ba? Palibhasa siya ay abogado. Teka lang, masakit, it hurts. na hindi naman po siya pinapangalanan. Bakit siya kumukuda? Bakit ka nasasaktan? Anong problema, Marcoleta? Ha? Pag guilty kasi ganito 'Di ba? Pero pag ikaw hindi guilty, mga kababayan, mananahimik ka Ay, hindi naman ako napangalanan Hindi ako 'yan. 'Di ba? Pero pag guilty ka, teka lang. Ang sakit Mukhang ako na yung binabanatan ni Tito Soto ni Senate President 'Di ba? Ganun 'yun Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Indirect Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit. Paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yun. At yun pong... Pero nabutata siya dito. Putulin ko lang ulit, sorry. Pero nabutata siya dito, mga kababayan, ni Kiko Pangilinan, na, teka lang, sabi mo, wala pa silang wala pa, nung pangalawang hearing, wala pa silang wala pa silang affidavit. Bakit biglang-bigla? Hindi mo pa nababasa yung affidavit, meron ka na kaagad na request sa DOJ para sa witness protection program.
Hindi kaya sobrang advance mo na. Mga kababayan, di ba parang lumalabas na, sabi mo hindi mo pa nababasa. Bakit nagre-request ka na kaagad? Affidavit na yon o subscribe Oo. sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin. Araw na po, maggagabi na po ng araw Oo. ng linggo in Kita the sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po. Ayun. Mga kababayan, ang katotohanan niyan, linggo daw ibinigay. Tapos hindi na daw, wala nang pagkakataon para ipakita sa mga member. Mga kababayan, gasino lang. Di ba ipakita sa mga member? Gasino lang na magbigay o mag-abiso, oy, meron tayo natanggap na ganito. Kalokohan yung sinasabi na wala nang pagkakataon, linggo daw ibinigay yung affidavit. Kung iisipin mo mga kababayan, ang katotohanan yan, Marcoleta, hindi ka makakapagsinungaling. Ibinigay sabi mo ng linggo. Pero for sure ako, sinabi mo yan doon sa mga kaalyado. Doon sa hindi kaalyado, kasi binabanggit mo na member ng committee, alam. Bakit hindi alam ni Kiko Pangilinan? Sa tinabla nyo sila. Hindi nyo pinaalam kila Kiko Pangilinan na meron ng tinatawag na affidavit. Diba? Na kanilang sinumpaang salaysay. Lumalabas tuloy na talagang may tinatago kayo. Baka nga naman totoo na kayo ang nagsabi. Pero sabi naman ng abogado yan yung instruction ng Senado na kailangan July 2022 onwards lang sa makatuwid, edited nga. Kasi you were guided. They were guided rather, 'di ba? By the Senate kung ano yung ilalagay nila sa kanilang affidavit. Ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Correct. Pwedeng i-email, 'di ba mga kababayan? Madali lang gawa ng paraan 'yan. Ginusto, sabi maraming paraan. Pag inayawan, maraming dahilan. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson. Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para i-rekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee, where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po ng Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, pinrepare namin kagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang presscon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. So ibig sabihin, meron silang separate. Etong Department of Justice, meron silang separate requisite, mga kababayan, or requirements sa pagbibigay ng Witness Protection Program.
Yun naman pala Marcoleta 'Di ba kaya ayaw ni SOJ Boying Rimulya na ito ay pirmahan? Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po Prospective lang pong mag-a-apply Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babalik rin ako ng Department of Justice. Pero matindi mga kababayan, napansin ko lang, linggo, yung linggo daw ng gabi, nagbigay yung diskaya ng kanilang affidavit. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, anong oras sila nag-usap ni Boying? Linggo din kasi binabanggit niya na nangako si Boying na sige, ibigay mo na. 'Di ba? Ibigay mo na yung kagustuhan nila. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Gabi nagbigay? So tapos bago sila nag-usap ni Boying, madaling araw na or mas gabi pa? Kasi kung sasabihin natin na nauna muna silang nag-usap ni Boying bago nagpasa ng affidavit, mga kababayan, ay inunahan talaga ni Marcoleta, advance masyado. 'Di ba? Parang ang tingin ko mga kababayan, nag-request muna ata si Marcoleta kay Boying bago binigay yung bago pinasa yung sworn affidavit ng mag-asawang Diskaya. Kasi ganito yung logic mga kababayan. Isipin nyo. Sabi niyang ganon, wala na silang pagkakataon para ibigay doon sa mga member. 'Di ba? Pero may pagkakataon siya na sumulat mga kababayan, mga ka-GP, doon sa SOJ, kay Secretary Boying Rimulya. Bakit ganon? Nagawan mo ng paraan na makasulat. Nagawan mo ng paraan para mag-request kay Boying. Nagawan mo ng paraan para makausap si Boying. Pero di mo nagawan ng paraan para ibigay yung sworn affidavit, ipakita mo sa mga member ng Senate Blue Ribbon. Nagtataka lang ako mga kababayan, ano ba talaga ang pagkakasunod nun? Ito ba ay nakipag-ugnayan ka muna kay Boying bago mo natanggap yung sworn affidavit or sworn affidavit natanggap mo bago ka nakipag-ugnayan kay Boying? Kasi kung susundan natin ang logic ni Marcoleta, sabit na siya dito mga kababayan. Gabi na daw, wala nang pagkakataon para ibigay sa mga member. Di dapat, kung walang pagkakataon, wala ka na rin pagkakataon para ito po ay ibigay or makipag-usap ka kay Boying Rimulya. Di ba? Dahil gabing-gabi na. But the mere fact, mga kababayan, nagkakaroon tuloy ng confusion Nagkakaroon ng masasabi nating talagang buhol-buhol na yung sinasabi ni Marcoleta dito. Pinakinggan ko ito maigi Nagtataka lang ako. Sabi kong ganun. Teka lang. Gabi. Wala na daw pagkakataon na maibigay sa mga member. Sabi kong ganun. Pero nakausap niya si Boying. Anong nauna? Nakausap mo na si Boying bago niya nakuha yung tinatawag nating sworn statement?
sabi ni Tita Carclea, honestly, go Philippines, ang mukha ni Marcoleta parang palagi namang malungkot lagi. Wala namang pagbabago. Di ba? Oh. Bakit nagpa-fake news na si Budol Meltdown Meralco? Matagal naman ng fake news to eh. Mga kababayan, at isa pa, etong si Marcoleta, pikunin talaga to. Diba? Matagal na magulo ang utak niya ni Marcoleta. WS pa lang, litong-lito na yan. Kaya nga, nagtaka ako, bakit ang dami pa rin bumoto dito eh. Sa WPS pala, nagka-problema na eh. Diba? Tapos binoto dahil lang doon sa dahil lang doon sa pangako na 2K. Sabi ni Lilian Lubrera, may kasunduan po according sa kumakalat na balita. Mamaya pag-usapan natin yan. Tita Karks, thank you ha. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ng buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Alam nyo, napaka-selective talaga ng mga DDS pagdating sa ganitong bagay. Ang Diskaya, minamadali ni Marcoleta na bigyan ng, di ba, ng proteksyon, ng immunity. Isipin natin mga kababayan, yung mga Diskaya daw nagsalita, di ba? At nanganganib ang kanilang mga buhay, kaya nagmamadali sila. Ngayon, mga ka-GPnatics, sa kabilang banda, kung susundan ulit natin, kagabi binanggit ko to, ang logic ha, kung susundan natin ang logic na sinasabi ni Marcoleta, si Bryce Hernandez maliwanag na nagsabi din ito ng kanyang kondisyon. He came to an open, mga kababayan, at ang kondisyon niya ay huwag nyo na akong dalhin. Huwag nyo na akong ibalik sa Senado. Isipin ninyo mga ka-GPnatics, na parehas lang sila na nagsalita. 'Di ba? Sila gustong proteksyonan ang mga Diskaya. Pero si Bryce Hernandez, gusto ba nilang proteksyonan? Gusto ba nilang gawan o kahit man lang mga kababayan, kahit konti na malasakit dun sa tao? Di ba wala? Kasi ang inisip nila, kailangan namin ilagay ito doon sa, or unang-una, dapat dito yan sa amin. Tapos sumunod, dahil hindi pumayag si Tito Soto, mga kababayan na manatili sa House of Representatives, sinabi niya yan kanina, nagagalit ngayon. Mga kababayan, sinabihan pa siyang tuta. Nagagalit. Siya na nga tong ayaw pumayag na manatili doon sa House of Representatives. Ngayon, si Jinggoy Estrada, nag-motion. Diba? Kasi ang sabi ni Tito Soto, para hindi kayo mag-away-away, sa PNP custodial. Sabi naman ni Jinggoy, wag dyan, sa Pasay City Jail. Mga kababayan, meron ba na pag-iisip na may pag-iingat doon? Dapat, sabi ko nga, kung ang mga tao ay mag-state witness or magsasabi, magpapangalan, it applies to everybody. Hindi dapat it applies, mga kababayan, sa kakilala mo lang, doon lang sa may kasunduan, at doon sa mga taong napapakinabangan. Dapat ito ay para sa lahat. 'Di ba? Kung gusto nyo protektahan, ito mag-asawang Diskaya, protektahan nyo rin sana si Bryce Hernandez. Ang problema si Bryce Hernandez, palibasa tinuro kayo, gusto ni Jinggoy. 'Di ba? Kahit ano pang sabihin nila, mga kababayan, kasi galit sila eh. Ngayon, nilagay doon sa Pasay City Jail, ni-request ni Jinggoy. Mga kababayan, sinigundahan ni Mig Subiri. Ano ang pwedeng mangyari doon? Di ba? Pwedeng mapahamak si Bryce Hernandez. At nung nag-motion o nag-appeal din sila, writ of amparo, sabi ni diyan na lang kami sa Senado, wag na dito. Galit na naman ang mga senador. Bakit sinusunod nyo yan si Bryce Hernandez? Nasaan doon ang hustisya? Nasaan doon yung pagsasabi
na nasa panganib ang buhay nila, kailangan protektahan natin, baka magsalita pa. 'Di ba? Yun ang sinasabi nila eh. Protektahan ang mga diskaya para may mga sabihin pa, para ito ay magbanggit pa ng mga pangalan. Bakit hindi nyo ma-apply kay Bryce Hernandez? Bakit ilalagay nyo sa alanganin na pwedeng ikamatay anytime doon sa Pasay City Jail? Kasi isasama nyo doon sa mga PDLs. Nung ito ay lilipat sa Senado, na nung una, yan naman ang request ninyo, bakit binibigay nyo sa House of Representative? Dapat dito yan jurisdiction. Ngayon na, ililipat na sa Senado, ayaw nyo naman, galit na galit kayo. Ano ba talagang gusto nyo? Mamatay yung tao. Parusahan yung tao, gantihan yung tao. Diba? Sabi ni Ardayan, kina Jingay or Jingay, protect these kayas to protect our fans. No pay, no win. Kahit gawin pa panig sila mga tiwali DDS kasi sure, sasabit sila dahil tumatanggap din yung mga... Umamin na nga si Cayetano eh. Di ba si Cayetano sabi niya gano'n, hoy, lahat, hindi tayo sabi niya gano'n, hindi tayo malinis, lahat tayo dito ay sangkot sa pagnanakaw. Ano pa yung mga sinabi niya eh, marami. Pagnanakaw, pagsisinungaling. Tapos sabi niya, ang mahalaga dito ay repentance. Wow! Diba? Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. Oo. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Delta Ms. Corina Games. Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yun po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede, dahil sa legal custody namin yun eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitehan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya, sworn affidavit, sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Maliwanag na misdirection yung ginagawa nila to put the blame, mga kababayan, doon sa parang gusto nilang laging iparinig sa taong bayan yung credibility ng pagpapasya ni Tito Soto. Nakikita niyo kung paano nila paano nila konti-konting sirain. Gusto nilang alisin sa pwesto si Tito Soto sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa rules. Maliwanag 'yon, nakikita ko, mga kababayan, na itong si Tito Soto ay bias. Parang ganoon ang gusto nilang palabasin at may sariling mundo. Hindi man lang nakikipag-ugnayan sa kapwa mga senador. Yun ang gustong palabasin nila Marcoleta, mga kababayan. Bakit naman po nung yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan, na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon, sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang meron kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan bigla na lang nating wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip
Manganganib din ang buhay niya, pero walang nagsalita. Oy, pero nagtataka kami ang naiisip namin, Marcoleta. Bakit ganyan ka magtanggol? Bakit ganyan ka magtanggol sa mga diskaya? 'Di ba? Nakakapagtaka na talaga, nakakapagduda eh. Magkano ba? Nagtatanong lang ha. Bakit ganyan ang pagtatanggol sa mga diskaya? Mga ka-GP Natics, kung iisipin natin, kaya nagwawala. 'Di ba? Unang lumabas sa mga diskaya, nagwawala yung mga tao, binasag pa yung kanilang gate. Galit ang taong bayan sa kanila. Base pa doon sa nagsalita kanina na isang kontraktor, hindi totoo na sila ang least guilty. Sila nga ang nagiging dahilan. Dahil kung hindi sila pumapayag sa tinatawag po natin na pagbibigay ng commitment, ng lagay, pagbibigay ng tawag dito mga kababayan, ng suhol sa mga politiko, malamang walang mangyayari na ganito. Pero kaduda-duda, kamping-kampi ka sa kanila. Ang tingin mo sa mga diskaya ay mga malilinis. Dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-aaway-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa. Para sa ganun, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Talaga lang ha. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader, Yes, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. any objection? Hearing none, Senator Kiko Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. This is not an interpellation, just a manifestation. Mr. President, bago pa man naglabas ng affidavit ang mag-asawang Diskaya, nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo sa hearing nung tinanong siya nung ilang mga senador. Binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon, tinanong sa kanila sa hearing. Kaya nung pa man, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang Photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya, hindi yung affidavit, kasi wala pang affidavit noon eh. Oo. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit. Or in any way referring to the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Diskayas that they said they started flood control projects in 2016 Oo, tama. and then went on to continue until 2025. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So, kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na mukhang hindi kapani-paniwala. At least this is my view as a lawyer, na mukhang kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Hindi yung chairman ng komite, hindi yung sa I was not referring to the affidavit, I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. Just for the record, Mr. President. Maliwanag yun sinasabi ni Kiko dito, mga kababayan. Kasi unang labas nila ay binabanggit nila na they were started 2016. Eh bakit nawala yun nung sila ay magbigay na ng kanilang testimonya? Sa makatuwid, mga kababayan, naging nagkaroon na ng inumit na nila yung part ng Duterte, 'di ba? So that was edited. And also, mga kababayan,
idagdag na natin to add up yung sinabi ni Samaniego. Siguro hindi lang nila nakita to no. Hindi lang nila nakita na nagpa-interview etong mga diskaya, and they have said na ang inutos sa kanila ng Senado ay July 2022 onwards. Sa makatuwid mga kababayan, they were guided, 'di ba? By the Senate or the senators. O sino pa bang mga senators 'yon? Of course, mga kababayan, yung mga kasama sa tinatawag nating Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Kung ako lang, kung yun talagang ihaharap ko yun talagang ipamumukha ko Hindi ba edited ito? Dito lang mag-focus instead na dapat kasama yun. Ba't nawawala yun kung hindi edited? 'Di ba? Thank you, Senator Pangilinan. In addition, Mr. President, point number 2, sorry. I was a member and continue to be a member of the committee, the Blue Ribbon Committee. Unfortunately, as was pointed out by the former chairperson, it is the committee that decides as to whether or not we will agree to have a witness taken as in custody to become a witness under the Witness Protection Program. Unfortunately, as a member of the committee, I was not able to read the letter of the chairman then addressed to the Department of Justice. So in that case, Mr. President, sabi siguro kanina, if I heard correctly, nagmamadali dahil nga yung seguridad ng ating mga magiging witness dapat ay paramount. Pero sa akin, mas paramount siguro na may process na ang mga committee members makita man lang yung sulat bago ito'y ma-repair sa Department of Justice. Yun yung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Sabi niyang ganun, there was no chance na ipakita pa ito doon sa mga member ng committee, pero I doubt 'di ba? Na ano 'yun? Pinagbabawalan niyo si Tito Soto na mag-ano siya ng sarili niyang desisyon. Pero kung sinasabi ni Marcoleta na gabi na, there was no chance para ipakita sa member, ibig sabihin, he decided on his own. 'Di ba? He decided on his own. Or, mga kababayan, maaring hindi he decided on his own, baka ang pinadala niya lang dito, yung mga alay niya lang. Si Tito Kiko Pangilinan ay hindi niya pinadalhan. Di ba sabi natin kanina, pag ginusto, maraming paraan. Pag inayawan, maraming dahilan. Easy-easy lang yan. Nandyan ang email. Kahit na wala namang scanner Paano ipapadala yun? Simple lang. Mga kababayan, nandyan ang cellphone. Magagara naman siguro mga cellphone ng mga yan. Diba? Ang dali-daling kuhanan yan. Then send, isisi mo lang yan. Isang send lang yan sa kanila isisi mo kay Pangilinan. Kung sino man yung mga nandyan, Jinggoy, Bato de la Rosa, isang sendan lang. Andun na agad. Diba? Yun ang katotohanan mga kababayan. Diba mga Tita Karks? Nagtataka tayo Kaya nga sabi ko kanina, ano ba talaga nauna? Nakipag-ugnayan muna sa DOJ bago nakuha yung sworn affidavit? Kasi, ang logic, kung ikaw di mo na kaya makipag-ugnayan sa member mo, therefore, dapat wala ka ring panahon para makipag-ugnayan sa DOJ. But the fact na ikaw ay nakipag-ugnayan sa DOJ, di dapat may pagkakataon ka pa rin na makipag-usap sa mga member mo unless, mga kababayan, unless ganito ang nangyari. Diba? DOJ muna bago si sulat or bago si affidavit. Ayun talaga. Talaga yon? Wala ka na talagang chance. Kahit papano. Less ang chance mo. Kasi hindi mo na kinonsider yung email 'Di ba? Wala akong nakita, wala po akong nabasa. Nakita ko na lang sa dyaryo, Mr. President. Mr. President, kailangan lang masagot yung manifestation ni Senator Kiko. For a while, Senator Marcoleta. Mr. President. Mahalang You have load. not been recognized yet? Majority Leader. Yes, Mr. President, we'd like to recognize. He may allow with the permission of the Senate President, let him allow him to answer, or at least reply to the manifestation of Senator Kiko Pangilinan, and then after we'll recognize our Senate President for his interpellation. Thank you. Thank you, Mr. President. Wait for a while. Senator Marcoleta is recognized. Thank you.
Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, pinload po namin sa second hearing yon. Makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado. Ngunit nung malaman nila na may pagkaseryoso naman po yung offer namin, na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, madidispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na pinag-isipan nilang mabuti yon, kaya lumabas yung mag-asawa na yon. Kalokohan. Kalokohan mo. On their first statement, mga kababayan, kasama pa yung 2016 eh. 'Di ba? Doon nga napahiya si Bato eh. Pakilinaw po ng sagot ninyo. 'Di ba? 2016 po, doon po kami namayagpag. Oh. And it was also corroborated with their statement from the interview of Julius Babaw. Kaya hindi pwedeng sasabihin, Marcoleta, na magkaiba dapat yung kanilang salaysay doon sa kanilang affidavit. Kalokohan mo. Dalawa yun nag-corroborate from the interview ni Julius Babaw na sila ay namayagpag noong 2016 na sila ay pumasok sa DPWH. Tapos nung nagsalita sila nung una, hindi pwedeng, mga kababayan, na ganun-ganun na lang yun. Wag ka na magpaliwanag kasi Marcoleta eh, kasi sabon na sabon ka na eh. Butatang-butata ka na rito. Nung lumabas sila, natural, dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabas po talaga kung anong gusto nilang sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Palusot Senator Kiko. pabor. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung anong nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan ay maaring edited o maaring may pagbabago. Paanong buo kung kulang? Kailan pa naging buo yung kulang? Mga kababayan, mayroon bang buo na kulang? Sige nga, tingnan nyo, mga kababayan. 'Di ba? Let's say, for example, ang isang pizza pie. Paano magiging buo pag tinanggalan mo na ng isang ng isang piece? 'Di ba? Paano? Hindi ko makuha yung logic ni Marcoleta rito eh. Yung pinapaliwanag niya na maaring magkaiba na. Hindi pwedeng mangyari magkaiba na. Kasi, sabi ko nga, may pinaghugutan eh. May pinanggalingan. 'Di ba? Tinanong nung interview mo, kailan kayo na mayagpag? Doon sa interview ni Julius Babaw, 2016. Nung tinanong ni Bato de la Rosa, 2016 din. Bakit sa salaysay 2022 na lang? 'Di ba? Mga kababayan, bakit ganun lang? May selective amnesia? O hindi pwedeng pagbasihan. Sa akin palagay po, ang pinag-uusapan natin, ano man yung kanilang sinumite. Wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun eh. Yun po yung kanilang nalalaman eh. Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon. Kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito, nagkaroon po ng committee report at sinumiti po at ang rekomendasyon po ay ipagsakda lahat ang Yan ang problema natin, mga kababayan. Kapag ang lahat ay iaasa lang natin sa korte, dito pa lang, 'di ba? Kayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. So therefore, dapat mas malaki ang magiging parte ninyo kapag kayo ay nagkaroon ng recommendation sa korte. Dapat dito pa lang napipilter na natin. Dito pa lang nakikita na natin. How could you able to craft, mga kababayan, a resolution or sabihin natin mag-craft ng batas,
'Di ba? Kung dito pa lang ay marami ng pagkakamali. Dapat dito pa lang nasasala na natin eh. 'Di ba? Hindi yung aantayin pa natin sa korte, sila na ang mag-ano nito, sila na ang mag-verify, sila na ang bahalang gumawa ng pag-iimbestiga. Kaya nga kayo nag-iimbestiga dito eh. Talas-talasan naman ang utak. Wag ang ano, 'di ba? Talas-talasan ng utak dito pa lang sana maayos na ninyo. Kaya nga kayo eh, magkakrap kayo ng batas from doon sa inyong mga pag-iimbestiga. Pero pag kulang ang investigasyon ninyo, how could you able to craft a law? 'Di ba? Hindi magiging effective. Mga kababayan, ang inyong pagkakrap ng batas or pagkakrap ng law kung may kulang-kulang. Dito hindi nyo nakikita ang isang bagay eh. Gusto nyo, pag dumating muna, sila na magpasya niyan. Kung may kulang sa sinasabi ng mga diskaya, di dapat dito pa lang ma-determine nyo na may kulang. Ay mabuti pa si Tito Soto, mabuti pa itong si Ping Lacson, nakikita nila si Kiko Pangilinan na it seems like, it appears na ito ay Photoshop. Ito ay edited. Bakit may nawawala dito? Kung ikaw gusto mo magsalita, dapat tell all, hindi tell half. Di ba? Ano yan, Marcoleta? Naturingang abogado. Ayaw nyong i-determine dito kung ano yung kakulangan ng mga pahayag ng mga diskaya. Dapat dito, di ba, bilang isang chairman, dapat tinatanong mo, teka lang, bakit ba nawala? Dapat merong ganung pagtanong eh. O ito yung ano mo, yung statement nyo. Bakit ba nawala yung 2016 na binabanggit mo nung nakaraan? 'Di ba? Para maliwanag, ba establish natin kung bakit nila inumit yung 2016. Wala eh. Wala po mga kababayan. It was actually asked doon sa House of Representatives, hindi dito. 'Di ba? Doon nila dinetermine bakit nawawala ito. Bakit ayaw nyo nabanggitin? Mga tao may kinalaman Oh. dito. Yun pong mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte. Edric I mean, the Gabuyo. final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Kita Yun nyo? po yung gusto naming mapansin, Mr. Gusto daw ma-determine yung veracity ng kanyang statement ay doon pa sa korte. Anak ng tinapa. Di walang kwenta, mga kababayan, na magkaroon pa kayo ng tinatawag na investigation in aid of legislation. Kung dito pa lang, hindi nyo kayang ma-determine. Di ba? Yung veracity ng kanilang mga pinagsasabi. Ano lang pala kayo? Anong tawag dyan? Display. Mr. President. Oh. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. Ito na. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised. That, to me, and that is my opinion, Lakas ng ulan, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Oo. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or eh. Or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung
witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko, incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Correct. Sila number one contractor, 2016 to Oo. 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now, let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Oo. Pero it could be had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Oo. Ano? Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Oo. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Oo. Tama. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a Oo. lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was Oo. a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. Oo. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, taka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Oo. No, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit ng ganun. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Oo. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, Teka lang guys ha. Ma'am Leticia, baka nasa bulsa mo yung cellphone mo na-hide mo si Lena Sabado tapos si GP Pasture. Kasi hindi naman po ata ano yung ano nila, baka nalagay lang sa bulsa kaya hindi sinasadya. Nabura yung mga kakampi natin dito. Okay lang yan. Di ba? again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter. And it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Oo. Yun ang istorya nun. So the request was go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? Okay. So, sa madaling sabi mga kababayan, no, yung walang kwenta yung tanong ni ni Bato de la Rosa kanina na sinasabi niya, bakit ganun? Hindi nyo kami tinatanong. Hinggil sa pagpapadala galing galing ng Pasay City Jail papunta ng Senate itong si Bryce Hernandez. It was not, mga kababayan, it was not the Senate President who decided to bring back Bryce Hernandez from Pasay City Jail to the Senate. Okay? Ito ay request po ng kanilang abogado na pinagbigyan ng RTC. Maliwanag.
ng RTC 112 something blah blah blah, mga kababayan. Yun ay pinayagan na kasi inirequest po ito ng kanilang abogado through writ of amparo. So hindi si Tito Soto. Kaya wag niyo siyang pagbintangan na sabihin na nagdidesisyon ka on your own. Hindi ganon. Mga kababayan, it was a motion, di ba, by his counsel or by the counsel of Bryce Hernandez. At pinagbigyan ng korte. Korte yung nagsabi. Mga kababayan, so sinunod lang ni Tito Soto yun. Alangan naman, sasabihin natin, inutos ng korte, ng RTC. Ganito, dalhin nyo si Bryce Hernandez galing ng Pasay City Jail, papunta sa Senado. Biglang nga sasabihin nyo, ay hindi kami papayag. Korte na yun eh. Korte na ang nagsabi. Diba pag may mga desisyon tayo, mga kababayan, na hindi natin gusto, korte tayo pupunta. Kapag pinagbigyan yung gusto natin, yun ang susundin ngayon. Nung nag-implement sa'yo na ikaw ay dalhin doon sa Pasay City Jail. Dahil yun ang desisyon ng korte, dalhin ka from Pasay City Jail, kailangan sundin yun. Hindi na kailangan mag-usap-usap para sabihin na, oy, kailangan, tawag dito, pumayag kayo. Hindi na kailangan kayo tanungin kasi korte na yung nagsabi. Diba? Mga kababayan, kapag tinanong mo pa or kinwestiyon mo ang korte pagdating sa bagay na yon, edi dapat sa korte ka rin pumunta. Sa korte ko rin pumunta. Mag-file ka ngayon ng motion for reconsideration na dapat huwag ipunta itong si Bryce Hernandez sa Senado galing sa Pasay City Jail. Ganun yun, bato. Mukhang hindi mo talaga naiintindihan. Diba? Sadya, pag ganito kasi, mga kababayan, hindi na kayo nakakapag-isip ng tama. Maliwanag yung paano rito, yung statement ni Tito Soto. It was the RTC who decided, diba, para dalhin si Bryce Hernandez doon sa Senado galing sa Pasay City Jail. No question. O, ba't may question ngayon? Oh. Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. And then also, to be fair to the OSAHA, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad Bayon. You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose an amendment to the rules na gusto niyo OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila eh. Ang dami nila pwedeng bayaran ng security guard eh. Kahit 1,000 security guard kaya nila eh. Oo. Bakit kailangan gobyerno? Galit na galit ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? Sabi naman dyan ni Cayetano, hindi raw siya agree sa sinabi ni Tito Soto na ang taong bayan ay galit na galit. Hindi ba galit ang taong bayan? Pinagbawasak yung kanilang tahanan. Diba? Binandal yung kanilang gate. Ano pang ginawa, mga kababayan? Hindi lang binandal, pinagbabasag, pinagbabato ng bato yung kanilang salamin na gate. Diba? Sabihin hindi daw galit ang taong bayan? I'm not pertaining to any senator. Oo. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? Guilty kasi. State witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. Ito ka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty.
Ang pwede sa witness protection program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Tama. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. If you don't like my opinion, sorry, Mr. President, but this is how it is. Diba? Mga kababayan? Ano, Marcoleta, wag ka daw kasing alluded masyado, di ka naman daw binabanggit. Masyado kang alluded eh. Diba? Napakatindi ng, ewan ko ba, bakit ba ganito to mga to? Nasasaktan masyado. It really hurts, you know. Alright, so mga kababayan, good morning po muli sa inyong lahat at hanggang dito na lamang ang ating morning edition at ang alam ko yung hapon pwede tayong mag-live kasi medyo okay pa rin yung internet connection natin ng ganyan. Wag lang gabi, mga kababayan, siguro sa gabi upload na lang kasi nandito na yung mga estudyante sa probinsya, yung mga nagpapasukan, kaya marami nang gumagamit ng piso wifi. Hindi na tayo makapag-live kaagabi, ganun ng ganun eh. So magkita-kita po muli tayo mamaya mga ka-GP Natics. Tama po, wag balat sibuyas, Sir Smokey. Tita Kark, salamat sa lahat po ng nag-share, salamat po lahat ng nag-like, salamat lahat ng nanood at nag-share po ng inyong blessing. Salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan at bahala na si Lord na magbalik ng inyong pagpapala. Okay? Maraming salamat at magandang umaga muli mga kababayan. Kita-kits. Bye!